Hands-on demonstration on data processing and data management. Verify form contents. So, isa side by side ko na po yung ating dalawang files. So, we can notice, ito na, yung ating scholarship application form, then yung ating data dictionary. Yan. So, as you notice, ito po, yung ating scholarship application form or yung form na pasagutan natin sa ating constituents and yung sa ating data dictionary file, tandem po sila, ones to one. So, halimbawa, may nakalagay dito na sa ating form 1, national ID number. We have a variable label sa ating data dictionary na national ID number. Okay po? So, dapat corresponding po yan. Kung ano po yung nasa survey form natin, dapat nasa data dictionary po siya specified. We have a question po. And the question is, kami lang ba magsiset ng variable name na actual use na? Bakit di siya gumamit ng period? Yes po, kayo na po yung magsiset nung sa variable name. Kasi ito na po yung i-adapt natin sa ating Excel file. If ayoko po halimbawa, ayoko ng ID number, gusto ko ID underscore NO, or gusto ko buo ID underscore number as in buong NUMBER, okay lang din po yun. So this type, again, from itong variable label, discretion na nyo na po yun, yung gagawa ng ating database. Ayan. So pwede nyo po ibabahin, depende sa kung ano po yung sa tingin nyo, mas maintindihan siya ng pagbibigyan nyo ng database or yung mismong magsasagot dun sa ating database. So again, corresponding po ito, yung variable label natin, ito po yung mga nakalagay na variable sa ating form. Pinapasagutan nating form. In our case, it's the scholarship application form. So as we can see, ito may national ID number. Ayan, yung next entry is to first name sa ating scholarship application form. So i-highlight ko din. Ito, yung ating national ID number, nagmamatch siya dapat sa ating data dictionary sa ating variable label. National ID number. Yung ating first name, same din, dapat may variable label din tayong first name sa ating data dictionary. Tapos yung, ano pa, iba, sex, same lang din, dapat nakalagay sila. So as we move this, ayan, pag move natin to, makikita natin yung mga middle initial, last name, ayan, so dapat nakaspecify din sila sa ating data dictionary. Next is, same sa lahat. So, ulitin lang, technically, variable label, again, is lahat ng nakalagay sa ating survey form or sa pinapasagutan nating form sa ating constituent. Okay, so in our case, it's the scholarship application form. So, next is for the variable label. Ayan, itong variable label na to, let me highlight. Ayan, variable label, again, tentative po yan. Kung sino yung gumawa ng database, siya po bahala kung paano niya gustong tawagin yung variable na yon. So kung mas maganda na related or at least same mismo, like halimbawa, national ID number, yung ginawa nating variable name is ID number. Pwede ding national ID, ganun, ID number. Mga ganun naming formats. Okay, as long, again, yung goal po is dapat maintindihan siya nung gagamit ng database nyo kahit mismo. Kasi halimbawa, sa naming format pa lang, kahit ikaw mismo na gumawa ng database, nalito. So, malaking issue na agad yun. Kasi kung ikaw tatanungin, hindi mo ma-explain ngayon ano yung dapat na i-input doon sa variable na yon or sa row na yon. So, next part. Papansin natin yung next column natin is type. Technically, ito lang yung type ng data kung ano yung i-input natin sa specific value or sa cell na yon once na nilagay na natin sa database. So, we have two types of data. So, we have string and we have numeric. So, yung difference ng string, ito yung mga letters, then it can absorb also numbers. Yung numeric naman, specifically numeric, meaning number talaga siya. So we can do operations on numbers, multiplication, addition, division, subtraction, ayan. So sa string naman, the most we can do is count. Ayan po, magka-count tayo. So again, so kung ganun nga po, na-count lang yung maano natin sa string, anong po kaya ng data to na na-discuss kanina sa lecture natin? Is it qualitative or quantitative? So yung answer niya po is qualitative. So again, kapag string qualitative, usually count yung magagawa natin with that. Then yung other type ng ating data is numeric or yung ating quantitative variables. Okay? So next is sa ating data dictionary, we'll have to define kung ano yung dapat na laman ng cell or nung variable na yon. Okay? Since pag binigay na natin yung data dictionary and yung database mismo, kahit hindi mo na kailangang explain,
sa gagamit. Titingnan niya na lang yung data dictionary, dapat maintindihan niya na kung paano gamitin yung database mo. Okay, again, dapat specified yung definition para alam niya kung ano yung input niya sa ating database. So, ito nakalist lang siya. So, for the first entry, it's the assigned national ID number of the applicant. So, pag nakita mo yung ID 1_ID no dun sa column ng ating Excel file, dapat yung ilalagay natin doon is the assigned national ID number of the applicant. Okay po? So next is code. So itong code naman is specific for ano pong sa tingin yung variables yung kinakapture niya. Is it the string or the numeric? Ayan, nakikita niyo na dapat side by side. Again, ano po dapat yung mga usually ina-applyan ng code? Is it the string or the numeric variable? String, ayan. It is indeed string. So again, hindi po siya palagi kapag nakita yung string, apply agad ang code. Hindi po. Nag-apply lang po siya if kailangan po ng specified values na kailangan lang natin i-select. So we have in our case, ang bawa sa sex, male or female. Since birth naman po ito, hindi naman po siya yung gender. If gender, medyo madami po dapat yung lalagay natin or maglalagay na lang tayo ng pang-capture, all, na others, ganyan, tapos sila na lang mag-specify. Okay po, again, yung code, mag-apply lang siya sa ating mga string. So, ano sa tingin nyo yung mga variables na may codes sa ating sa ating survey form? Okay, ito na po, pinapakita ko yung form. Again, anong mga variables yung may codes? Na-mention na po kanina, one is sex. Ano po ba kaya? Yung iba, other than sex. Civil status, okay, civil status is one. Municipality is another, nice. Yan, blood type. So technically, makikita po natin yung may mga box. Right? So ayun po yung may mga codes, yung may mga box corresponding sa ating survey forms. Bakit po siya importante? Mamaya, dun sa Excel part, makakover na po natin yon.